Seryosong inasinta ni Andrea ang mga tau-tauhan na nakatayo sa may dulo ng isang booth sa loob ng peryahan. Hawak nga ng dalaga ang isang pellet gun at nasa tabi naman niya si Ricky na masaya siyang pinagmamasdan. Kinalabit ni Andrea ang gatilyo at kasunod nito ay ang pagkahulog ng isang tau-tauhan na inasinta nito. Sunod-sunod na putok ang ginawa ng dalaga at ang bantay na ginang sa loob ay napaseryoso nang mapatumba uli ang mga sunod pang patamaan. Nang maubos nga ni Andrea ang laman ng magasin ng baril, ay nakapagpatumba nga ito ng 10 na ikinaseryoso rin ni Ricky dahil noong siya ang sumubo kanina ay 5 lang ang kanyang napabagsak. Napangiti pa nga si Andrea na tumingin kay Ricky na makikitang nakasukbit sa katawan ang kanyang bag na kulay white. Pinagmalakihan niya ito ng tingin dahil mas marami raw siyang napatumba. Pagkatapos nga noon ay masaya niyang inabot ang hawak ng bantay na isang bar ng mumurahing chocolate na premyo niya mula sa booth na iyon. Ang galing mong umasinta, sabi nga ni Ricky nang lumapit pa siya sa dalaga. Magaling ba ako? Nakangiting tanong ni Andrea na masayang pinagmasdan ang napanlunan niyang chocolate. Oo, natalo mo yung napatumba kong 5. Natatawang sagot naman ni Ricky na napatingin sa premyong hawak ng dalaga. Pero parang lugi yata sa premyo. 15 pesos isang magasin pero tig 10 pesos lang iyong premyo sa 10 napatumba. Seryoso namang napatingin si Andrea kay Ricky. It doesn't matter to me. Nasa peryahan tayo. We came here to enjoy. Kaya for me, itong chocolate na ito ay okay lang. Sagot ni Andrea at si Ricky naman ay medyo natulala at napangiti ng marahan dahil sa sagot na iyon. Saan ang next natin? Gusto ko mag-color game, may dala akong 500 pesos. Nasabi na nga lang ni Ricky na hinawakan na muli sa kamay ang dalaga habang naglalakad. Marami nga ring tao sa loob ng peryahan at mahirap ding maghanap kapag nagkalayo sila. Sumakay na kaya tayo sa mga rides? Suhestyon ni Andrea. Ha? Mamaya na, pang finale natin. Sabi naman ni Ricky na para bang ayaw na mangyari iyon. Pagkatapos nga noon, ay makikita naman silang nakatayo sa isang medyo maluwag na color game table. Hindi naman sobrang luwag, pero may munting espasyo sa tabi para sila ay makasingit. Takot ka lang yatang sumakay, sabi naman ni Andrea na kunwari naman ay hindi narinig ni Ricky na tumingin na lang sa mga nahulog na 3 cubes ng mga kulay na pinagulong ng bangkero. Samantala, makikita naman nga sa isang bahagi ng peryahan sina Baron, Martin, June at Romeo na nakasandal sa bakal na bakod ng Ferris wheel. Nakatulala ang 4 na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Maririnig nga rin ang pagtawa sa isang tabi ni Trey habang si Troy naman ay nasa hindi kalayuan na kasalukuyang may katawagan sa phone nito. Nakakatawa ka Kuya Baron. Nasaan na ang angas ninyo? Kayo pala yung nagsisigaw sa taas. Wika pa nga ni Trey na pasimple pang kinuhanan ng picture ang 4. Napatawa nga siya ng pasimple nang muling mapatingin sa kanyang Kuya Baron. Nang oras namang iyon ay makikita rin ang isang 6'6" na lalaking nakasombrero na napasigaw ng marahan nang kabigi niya ang kanyang panalo mula sa color game. Katabi nga rin ito ang isang short-haired na babae na nakapatong ang isang kamay sa balikat nito habang nakahanda ang palad sa kinabig ng kanyang boyfriend. Hindi pa tayo tapos pero humihingi ka na agad, supladong sabi nga ni Tristan sa katabi niyang si Ana. Para sure na may pangkain tayo mamaya, akin ang 500. Wika naman ni Ana na handa raw makipagtigasan kay Tristan na ilang araw nang napunta rito sa peryahan at ilang araw na ring nagpapatalo ng pera. Mamaya, nararamdaman kong ito na ang lucky day ko rito sa peryahan. May yabang na wika ni Tristan na ikinailing naman ni Ana dahil ito rin ang sinabi ng kasama niya nitong mga nakaraang araw rito. Pagkatapos nga noon ay inilagay nga ni Tristan ang 500 pesos sa kulay na puti at napatingin sa 3 cubes ng kulay na hindi pa inilalaglag ng bangkero. Sigurado akong talo ka na naman ngayong gabi. Mahinang wika nga ni Ana na ikinasama naman ang tingin ni Tristan. Iyan ka na naman, kinukontra mo kasi. Sabi nga ni Tristan at kasabay nito ay ang pagrolyo ng 3 cubes pababa sa harapan ng bangkero. Pula, asul at pink ang lumabas
at tila nainis si Tristan sa nangyari dahil natalo ang taya niya. Kinontra mo kasi. Sabi nga ni Tristan kay Ana na sinamaan agad siya ng tingin. Ako nga, sabi naman ng dalaga na tumingin muna sa ipinatas na cubes ng bangkero. Mula nga sa kanyang bulsa ay naglabas din siya ng 500 pesos at inilagay sa kulay na green. Si Tristan naman ay inilagay ang kanyang natitirang 500 pesos sa kulay pula. Kinabahan si Tristan, habang si Ana naman ay kalmado lang. Nang makita nga ng bangkero na handa na at wala nang naglalagay ng taya, ay doon na nga niya inilaglag ang mga cubes na nagpakabasa lahat ng mananaya. Unang lumabas ang berde, na sinundan uli ng berde. At ang panghuli ay berde muli na ikinatuwa ni Ana at ikinahaplos naman ni Tristan sa kanyang braso. Ubos na ang kanyang pantaya, pero itong kasama niya, triple agad ang panalo. Bakit ang swerte mo? Itaya uli natin yan. Natatawang wika naman ni Tristan sa kanyang kasama. No, okay na ito. Easy 1,500 pesos. Wika ni Ana na tiningnan si Tristan na parang nagmamalaki. Woman instinct. Ganito talaga kami mga babae. Mostly, tama ang instincts namin. Sabi ni Ana at ayaw namang pakinggan ito ni Tristan dahil ito rin ang palaging sinasabi nito sa kanya sa lahat ng bagay. Ano yun? Kayo na lang lagi ang tama? Yap, kukontra ka ba? Tanong pa ni Ana na hinila na nga si Tristan palayo mula sa color game na tinatayaan nila. Look, si Ricky ba yun? Nataya rin pala sa color game ang batang iyon. Sabi ni Ana at napatingin din si Tristan doon. Huwag na, kasama yung GF niya. Bigyan natin sila ng space. Makikipagdaldalan ka lang. Sagot naman ni Tristan. Palagay mo sa akin, ganoon? Seryosong tanong nga ni Ana. Ano pa nga ba? Sabi naman sa isip ni Tristan na hindi niya pwedeng sabihin dahil baka raw sungitan siya ni Ana. Hinila pa rin nga siya ni Ana papunta sa direksyon kung nasaan si Ricky. Isa pa, interesado rin ang dalaga na makita si Andrea na hindi pa niya nakakausap ng mabuti. Samantala, mula naman sa Kapitolyo, ilang minutong lakad mula sa peryahan, makikita naman si Mover na abala sa pagkuha ng pictures kay Rich na nakatayo sa isang daanan na napapaligiran ng mga puting ilaw. Makikita nga nakasuot ng loosey pants na kulay black ang dalaga at white shirt na inibabawan naman ng maong jacket ang pantaas. Medyo nahihiya nga rin si Mover na nakasuot ng white shorts at black polo shirt sa ganitong mga bagay. Hindi siya sanay na makipag-date. Mas gusto kasi niya na sa private beach or sa mga kainang mamahalin para raw kakaunti ang tao. Pero kapag si Rich ang nagyayakag sa kanya ay madalas siyang umaayaw na sa huli ay napapa-oo na lang siya. Si Mover ay walang hiya sa katawan kapag nasa loob ng court kahit marami pang manonood. Hindi rin siya nahihiyang magsalita sa harapan ng marami kapag tungkol sa basketball at tungkol sa business. Pero kapag si Rich ang kasama niya sa public places ay talagang nag-iiba siya. Hindi dahil sa ikinahihiya niya si Rich, ito ay sa kadahilan ng hindi siya sanay sa ganitong mga bagay kahit pa nga 1 taon na silang magkasama ng dalaga. Napangiti na nga lang ng pilit si Mover nang makita ang pasimpleng pagtawa sa kanya ni Rich nang lumapit ito sa kanya para tingnan ang tone nito. Umuwi na kaya tayo? Tanong nga ni Mover na ilang minutong lakarin lang din naman ang itatagal pabalik sa bahay nilang nasa loob ng compound ng sports complex. Isang tawid lang din kasi mula rito at naroon na sila kung magmumula sila rito sa Kapitolyo na ang rami ring namamasyal ng oras na ito. Sa tabi nga rin ng lugar ay makikita ang maraming mga stalls ng mga kainan. May street foods, may mga milk tea areas, may mga rice at ulam at marami pang iba. No! Alam mo, 1 year mahigit na tayo pero hindi ka pa rin nagbabago. Kalimutan mo kasi muna ang work at basketball. Ang lapit ng Kapitolyo pero ngayon lang tayo nakapunta rito. And after nito, we should go to peryahan din. Masayang wika ni Rich at isang malaking pag-iling naman ang ginawa ni Mover. Nope, hindi ka pwedeng tumanggi Mover. Sabi pa nga ni Rich at si Mover ay napakamot na lang sa ulo dahil mukhang wala nga siyang choice.
Pero si Mover Flores ako. Hindi ako dapat nagpupunta sa mga ganong lugar. Papahinang wika pa nga ng binata na napaseryoso nang maramdaman ang mainit at malambot na palad ni Rich na humawak sa kanyang kamay. Anong pakialam nila kung ikaw ang isa sa mayayamang persons dito sa Calapan? Pupunta tayo roon kasi we are dating. I mean, minsan lang ito Mover. Mag-e-enjoy ka, I am sure. May ngiting wika pa nga ni Rich at napangiti na lang ng pilit ang pinakamagaling na player ng Calapan City dahil kung ano ang ikinagaling niya sa loob ng court ay siya namang ikinawalang kwenta niya sa mga ganitong bagay. Habang naglalakad nga siya ay nakita pa niya sa isang kainan sa tabi si Jake Marcos na kanyang kasamahan sa team na kasama ang GF nito. Napailing pa nga siya dahil nakita niyang sinubuan ng binata ang GF nito na ang sagwa raw tingnan. Nakita naman ni Rich ang reaksyon ni Mover at pasimple itong napatawa. Mabuti pa yung player mong si Jake kung sa bagay nasa 30s ka na. Paberong sabi na nga lang ni Rich na ikinangiti naman ng pilit ni Mover. Sa isang bahagi nga rin ng Kapitolyo na kung saan ay may ilang Indian foods stall ay nakita rin ni na Mover ang kanyang mga big man na kumakain doon. Napangiti na nga lang din ng pilit si Mover kasi ang saya raw ng kwentuhan ng dalawa na enjoy sa ginagawa sa kabila ng dami ng kumakain doon. Ang kulang sa iyo Mover ay ang mga tulad nito. Kailangan mo rin ito. Kaya bilang GF mo, seseryosohin ko na ang problema mong ito para may balance life ka. Tao ka rin Mover. Sabi pa nga ni Rich na hinila palabas ng Kapitolyo si Mover para magpunta naman daw sila ng peryahan. Ayaw rin kasi ni Mover na mapunta sa mga lugar na matao. Maliban na lang kung ito ay meeting, conference at isang basketball game. Napailing na nga lang si Ricky nang matalo ang lahat ng kanyang 500 makalipas ang 4 na pagtaya sa color game. Natatawa na nga lang si Andrea habang siya ay pinagmamasdan. Mukhang malas ka sa color game Ricky. Sabi nga ni Andrea na nagsuot din ng black mask dahil ayaw niyang ipagtinginan siya ng mga mananaya rito sa napuntahan nila. Nakahawak nga rin siya sa balikat ni Ricky at nakadikit ang katawan niya rito dahil dumami rin ang tao sa paligid. Huwag mo nang sabihin, mukhang ayaw ko nang tumaya. Mahinang sabi nga ni Ricky at balak na sana niyang umalis pero bigla namang tumaya si Andrea ng 500 pesos sa kulay na asul. Mukhang marami ka na Ricky na panalo ah. Isang boses din nga ang biglang nagsalita at nang tingnan ito ni Ricky ay napangiti siya nang makita si Tristan. Kuya Tristan, nandito ka pala, wika ni Ricky at napangiti rin siya nang mag-hi si Ate Ana na tumabi naman kay Andrea. GF mo? Tama, sabi ni Ana at tumango naman si Ricky at ngumiti naman ang mata ni Andrea nang mapatingin sa maganda ring babaeng tumabi sa kanya. Magkano na ang panalo mo Ricky? Medyo mayabang na tanong ni Tristan. Wala nga kuya, ubos na ang pantaya ko. Sagot ni Ricky na kaagad namang tinawanan ni Tristan. Napakamalas mo naman, mukhang sa basketball ka lang pwede. Pabirong sagot ni Tristan at si Ana naman ay napailing. Pareho kayo ng kuya Tristan mo na malas, sabat nga ni Ana at kasabay nito ay ang paggulong ng 3 cubes pababa. Napangiti ng marahan si Ricky at si Tristan naman ay umiwas na lang ng tingin sa kanya dahil nilaglag ito ng kanyang ate Ana. Kasunod nga rin noon ay ang pagpili ng 2 babaeng nasa gitna nila dahil nanalo ang kanilang mga taya. Ricky, triple blue ang lumabas, masayang wika ni Andrea at napaseryoso si Ricky nang marinig iyon. Si Tristan naman ay napalunok dahil tumaya rin pala si Ana sa kulay blue. Woman's instinct. Biglang winika ng dalawa na ikinaseryoso ni na Ricky at Tristan na nagkatinginan pagkatapos. Okay, stop na, sabay ngang sabi ni Andrea at Ana na mukhang magiging malapit din na magkakwentuhan base sa salitaan nila. Napasunod na nga lang ang tahimik na sina Tristan at Ricky sa dalawa na tila nagpapakilala pa sa isa't isa. Saan tayo pupunta? Sabay na sabi ng 2 lalaki sa likuran ng 2 babae. Sasakay tayo sa Ferris wheel, sabi ni Ana at doon na napalunok sina Tristan at Ricky. Pagdating nga nila roon ay isang pamilyar na couple din ang kanilang nakita.
At doon na nga napaseryoso si Ricky at Tristan. Sir Mover? Sabi ni Ricky. Mover, anong ginagawa mo rito? Hindi ka bagay rito. Sabi nga agad ni Tristan sa napapatawang si Flores na bagsak ang malakas sa datingan sa mga oras na ito. Sina Rich at Andrea naman ay agad na natuwa nang magkita. Sasakay rin ba kayo ng Ferris wheel? Tanong ni Andrea at tumango naman sina Rich. Ana, total, kayo ang may gustong sumakay riyan. Baka kami na munang tatlo magsasama-sama. Isasama ko lang si Sir Mover sa peryahan. Maglalaro kami. Sabi ni Tristan na ang tunay na motibo ay dahil marami raw pantaya si Mover sa color game. Si Ricky naman ay parang gustong sumama rin sa dalawa dahil ayaw rin niyang sumakay sa Ferris wheel dahil para raw mawawala ang kanyang puso noong huli siyang sumakay rito noon. Sigurado ka ba, Tristan? Medyo alanganin namang wika ni Mover na parang gusto na lang daw na umuwi. Hindi pwede, sabi ni Ana. Si Rich naman at Andrea ay seryosong tiningnan ng kanilang mga partner. Pagkatapos noon ay ipinakita rin nila na may hawak na silang mga tiket para sa pagsakay roon. Makalipas ang ilang sandali, maririnig nga ang malakas na sigaw mula sa mga nakasakay sa Ferris wheel. Nangunguna nga rito ang sigaw mula kay Ricky, Tristan at kay Mover na nagsuka pa pagkatapos na ikinatawa naman ng kanilang mga partners. Hindi ito kapanipaniwala, Kuya Tristan. Bakit sila parang normal lang at masaya after sumakay? Mahinang wika ni Ricky na tila nang hina sa nangyari. Tanong ko rin iyan, hindi yata mga tao mga GF natin. Sabi naman ni Tristan na kahit gustong matawa sa nangyayari kay Mover ay hindi niya magawa dahil parang may aftershock pa raw siya mula sa Ferris wheel. Isang masayang gabi pa rin naman ang nangyari ng oras na iyon para sa kanila at sa huli ay nagsama-sama sila sa isang kainan na malapit doon. Kasunod din noon ay ang pagpunta nila sa Kapitolyo at sa plaza para mamasyal at kumuha ng mga pictures. Tila nga walang choices sina Tristan, Mover at Ricky sa mga kagustuhan ng kanilang mga kasama na ang close na raw kung pagmamasdan. Pero ipangako ninyo sa akin na hindi ninyo ipagsasabi ang nangyari kanina sa peryahan. Ipangako ninyong dalawa. Seryosong wika naman ni Mover kina Tristan at Ricky. Oo Sir Mover, promise, secret lang natin ito. Oo. Natatawa namang wika ni Tristan na kinaseryoso ni Mover. Umayos ka Tristan Agoncillo. Nakakahiya ang nangyari. Inis na wika ni Mover na hindi pa rin makapaniwala sa mga bagay na iyon. Pero tila huli na rin nga ito dahil sa group chat ng Kalapan team ay makikita nga isang picture na nagsusukang lalaki na ang nag-send ay si Baron Cimeron. Maging ang inbox nga ni Ricky ay hindi pinalampas ni Cimeron. Si Captain Mover nagsuka matapos sumakay ng Ferris wheel. Ito nga ang caption ni Baron sa GC nila at puro haha-react ang makikita sa picture na iyon na siguradong ikaiiling na lang ni Mover kapag nalaman.